pinutok ba ang tigyawat sa ilong, magkakasakit o magkakalagnat ba? Hindi naman, no. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Meron kasi tayong tinatawag na danger triangle zone of the face wherein it covers the nose and yung middle part of our face. So kapag tiniris natin yung mga pimples dito sa area na to, nagdi-drain siya directly kasi doon sa brain natin, yung mga blood vessels doon. Kaya mas prone tayo mag-develop ng mga brain abscess or even thrombosis kapag tiniris natin yung pimples sa danger triangle zone. Lumalaki ba ang pimples kapag laging hinahawakan o hinihipo? Totoo, pero partly lang. So kapag kinutkot natin o tiniris natin yung mga pimples, pwede itong mag-trigger ng inflammation, kaya nagpe-present ito as more erythematous or mas namamaga yung mga acne. So dapat hindi na lang titirisin. Talaga bang dumadami ang pimples bago mag-menstruation? Tama naman ito. So, during the second half of our menstruation or yung tinatawag na luteal phase, ito yung mga araw bago tayo mag-mens or datnan. Tumataas yung mga levels ng androgen as well as progesterone, which triggers more oiliness or sebaceous gland activity. So kapag mas oily tayo, mas prone tayo mag-develop ng blackheads and whiteheads, and mas nagtitrigger yung acne or pimples. Nawawala ba ang pimples kapag binababad sa yelo o sa malamig na tubig? Hindi naman. So, ang yelo, it can help with the inflammation kasi it causes vasoconstriction. Pero hindi niya talaga natitreat yung root cause ng acne. So, very important na matreat pa rin natin yung bacterial infection and yung inflammation, which yung yelo parang band-aid cure lang siya or temporary relief lang siya. Effective ba ang pimple patches sa lahat ng klase ng pimples? Hindi naman. So, ang pimple patches, effective lang siya dun sa mga pimples na meron ng mata or may nana kasi tinutulungan niya ito mag-drain. So, kapag cystic lang yung acne, wala pa siyang mata, hindi pa siya masyadong effective or hindi siya nakakatulong. Although, it will help protect the skin as a physical barrier from dirt or from trauma. Nakukuha ba ang pimples sa init ng katawan o kapag nauusog? Hindi rin ito totoo. So, ang acne ay nangyayari dahil sa combination ng different factors including bacterial infection, excess oil, hormones, inflammation. So, wala itong connection sa init sa katawan or pagkausog. Nakakatigyawat ba ang pagkain ng tsokolate at mamantikang pagkain? Now, this is partly true, no? So, hindi automatic na magkakaroon ka ng acne kapag kumain ka ng mga ganitong pagkain. Pero may mga studies kasi na nagpapakita na pag mataas ang glycemic index or matatamis yung mga pagkain or mahilig ka sa dairy, mas prone ka mag-develop ng acne dahil tumataas yung inflammatory markers mo sa body. Kapag madalas maghilamos, nawawala ba agad ang pimples? Hindi rin ito totoo. So, ang sobrang paghihilamos o madalas na pagbasa ng mukha ay pwede magdulot ng pagsira ng skin barrier natin. So, pwede din itong mag-trigger ng more acne. Nakakahawa ba ang pimples kapag nahawakan o kahati sa towel o pillowcase? So, definitely not, no? Hindi rin ito totoo. Ang acne ay hindi contagious o nakakahawa dahil yung bacteria na nagkakos nito ay matatagpuan na sa ating skin microbiome or sa skin flora natin. Although, kapag nag-share ka pa rin ng mga maduduming towels or pillowcases, pwede kang mag-transmit ng iba naman na bacterial infection or even viruses tulad ng warts. Kapag natuyo na ang pimples, okay lang ba itong kutkutin o tanggalin ng balat? So, hindi rin. Ang pagkutkot naman at pagtanggal ng balat ay pwedeng magpatagal ng healing process ng ating balat. So, definitely, kapag natuyo na yung acne, wag mo na siyang galawin.